What's up mga ka-tex? So for today's video, ayan ipapakita ko sa inyo ang ang Bitbit River ng North Sagaray. Ayan guys, so napakasarap ng ilog dito guys, napakasarap maligo. Napakalawak. May part na may part na malalim, meron ding saktuhan lang. Then hindi ko alam kung kung talagang gaano kalalim yung nasa may batong malaki din yan. Kasi hindi kami nakapunta diyan, doon lang kami sa bandang gitna. Kasi yung kasama ko natatakot sa malalim. Kaya yun lang. Tapos gusto lang naman namin na magpahinga. Lang kami, nakaupo lang kami sa bato. Tapos yun, babad sa tubig. Tapos ahon ulit. Tapos mga 1 oras lang kami naligo dyan. Kasi siyempre pagod kami sa biyahe. At kailangan din namin umuwi agad. Kasi ang goal lang naman namin ay mapuntahan mo na to. So hindi mo na masyadong magbababad sa pagliligo. Pero ayun guys, napakasarap talaga guys ng ng tubig dito, napakalamig, napakasarap liguan. Mas maganda kasi itong mga ganito guys, yung mga ganitong ilog ang liliguan mo kaysa sa mga swimming pool. Kasi yung ibang mga pool kasi guys, yung parang mo yung feel na malagkit. Kasi yung parang may mga chlorine na iwan, halo-halo na ng dumi. So ibang iba pag ilog talaga ang nililiguan mo, napakasarap liguan. So yan, ito lang yung baon namin, kumakain lang kami ng hamburger dyan. Wala kaming baon na kanin, or ewan ko kung may karinderya dito, hindi ko napansin kung mayroong kainan. Pero ang alam ko lang, napakaraming tao dito naliligo. Maraming cottage dito guys na pwedeng rentahan. Ayan guys, Maganda. Yung cottage guys. Di ba kita? Diyan. Yan. Lira dyan. Ayan, bali ito pala yung nirentahan namin guys na cottage. Ay, hindi pala to cottage, kwarto pala ito. Tapos ang bayad pala dito guys ay 500. Kumbaga kwarto lang siya, walang kuryente, mayroon lang papag. Ang kagandahan kasi nun may padlock, so pwede mong ipadlock doon para ang gamit mo ay safe. Kasi siyempre iba-iba ang mga tao dyan, iba-ibang pinanggalingan. So hindi mo alam, diba? Hindi pwedeng magtiwala tayo sa cottage lang, ilagay natin yung gamit doon tapos parehas tayong aalis, iiwan natin gamit doon sa cottage. Baka may pagbalik mo wala na. Siyempre may mga gadget kandala. So ayun, kumuha kami ng room, nirentahan namin. Ang renta doon ay 500 pesos. So kumbaga parang pahingahan siya, tapos bihisan. Pero walang kuryente doon guys, wala ring ilaw. So parang lagayan lang talaga ng mga gamit mo para safety kasi napapadlock siya. Ayan guys, so bali ang entrance para dito ay kung hindi ako nagkakamali 10 piso kapag ikaw lang. Pero kapag mayroon kang motor, yung ko 20 yata or 30, hindi ako sure doon sa nakita ko kasi saglit lang kami dumaan. Tapos yung cottage nito, tinanong namin, ang cottage niya ay 300 pesos. So mura lang yung cottage guys. Good for nasa siguro yun mga pang 5 tao kasi malaki siya guys eh. Tinignan ko malaki yung cottage. Kasya mga 5 or 6 katao. So yung iba guys, nakikita nyo jeep yung service nila. Tapos yung iba tent lang, ayan guys, tent lang yung ginagamit nila, motor tapos tent. Tapos ginawa nila sa motor nila, ginagawa nilang generator. Yun ang ginagawa nilang power source ng kanilang speaker. Nagpapatugtog kasi yan sila guys eh. Ayan napakaganda ng lugar talaga guys Medyo nakapunta ay ilog. Ay guys napakalawak ng ilog. Grabe ilog to, napakalaki. Yan hanggang dun yan sa dulo guys sa dulo. May bato. Yan kami guys kanina. May bato. Yan kami kanina. Diyan na rin naman ganun dyan. Talon-talon kasi may bato sa ilalim. Kaya kailangan malalim yung tubig pag tumalon kayo. Baka may pag tumalon kayo mababaw pa lang tubig. May bato sa ilalim. Yung mga bata pwede. Nasa ibaba. Yan mga bata. Yan napakalawak ng tubig. Napakasarap liguan. Kasi wala akong dalang tsinelas na Duralite. Dapat pala yung Duralite dala ko or Crocs. Kasi masakit sa paa. Maraming bato sa ilalim.
Yan pa ako, wala ng kalyo. Yan guys, oh. Madalas sa mga motor ngayon may mga charging port na eh. Yun yung power source nila dito. Yan, napakasarap maligo dito guys. Very recommended. Malayo nga lang. Ayan, so matapos na mahigit isang oras na liguan dun sa ilog, ay nagpasya na kami na umuwi. Kasi hindi pa namin alam kung anong oras kami makakauwi. Kasi ang biyahe kasi nakadepende sa traffic. Kasi parang matraffic yung pauwi guys eh. Kasi nung papunta, medyo matraffic na siya. So inisip namin na pag uwi nito ay matraffic din. So hindi namin alam kung anong oras kami makakauwi. Kaya ayun, pagkatapos ng isang oras ay umuwi na kami agad. Ang tulay nito napakataas. Tapos pag dun ka nagpipicture, nagpi-video, ayan, kitang-kita mo yung buong view ng Bitbit River. Ayan guys, oh, kita mo yung napakalawak na ilog guys sa baba. Ayan, napakaganda ng view dito, napaka-relaxing, napakasarap ng simoy ng hangin. Talagang tanggal talaga lahat ng stress mo sa trabaho. So, kung saan ka ba na-stress, ayan, ibiyahe mo na lang yan dito, mawawala yan sigurado. Ayan guys, oh, kung nature lover ka, ayan, para sa inyo talaga itong lugar na to guys, oh, puntahan nyo na. Ayan guys, no, pag pauwi na kami, ayan, dumaan muna kami dito sa may 7-Eleven kasi parang iba yung pakiramdam ko sa aking katawan. Kasi first time ko kasi ito guys mag long ride. Pag first time pa lang mag long ride na ganun mga 3 hours na pagdadrive, ibang iba siya sa kagaya sa mga pagbiyahe lang sa mga trabaho. Dito talagang nakakapagod siya. Tapos ito na yung nakauwi na kami sa bahay. Ayan, bali Quezon Avenue pala yung binaybay namin. Tapos diretso na pala siya doon sa may C3, may mga likuan pala doon sa C3. Tapos C3 diretso na siya ng Caloocan. Yan guys, so yan, nakauwi na kami. At yan, tuwang-tuwa kami kasi first time namin mag long ride at di kami nagka-problema. Sumabay din yung panahon sa amin. Binigyan kami ng napagandang panahon. Hindi siya mainit, hindi rin umuulan. Pero pagkatapos namin dumating sa bahay, mga ilang minuto lang, tsaka pa bumuhos yung ulan. Kaya saktong-sakto lang din talaga. Bali, pakita ko rin din pala sa inyo guys, no, yung dinaanan namin patungo ng Norsagaray, patungong Bitbit River. Ayan, so dumaan pala kami dito ng ng Commonwealth. Yan, sa kahabaan ng Commonwealth, dumaan kami dyan sa may malaking rotonda, dyan sa may circle. Tapos, ang kasunod niyan ay Regalado Highway. Yan, dinaanan namin ng Regalado Highway. Tapos, yung sunod ay Quirino Highway. So, yun na yun, diretso na yun guys. Pagkatapos mong lumagpas doon ay diretso na siya sa Norsagaray Bitbit River.